Alas 4 pa lang ng umaga ay abalang-abala na si Kuya Makoy sa paghahanda ng kanyang mga gagamitin para sa pagtitinda. 5 minutong lakaran ang nilalakad ni Kuya Makoy mula sa kanilang tahanan papunta sa pabrika ng taho. Dito niya kinukuha ang kanyang paninda na kanyang ilalako. Hindi ako kalam. Isang time. 72. Gusto nyo. Tama. Ano pong pangalan niyo at ilang taon na po kayo? Ako po si Marco Eliarma. 36 years old po. 36. Gaano na po kayo katagal nagtitinda? Almost 20 years na po. Paano niyo po napag-desisyon na nataho po yung ibebenta niyo po? Dahil ito po yung naada po na sa aking magulang na nagaya na po namin na pagtitinda. And then hanggang sa nagkapamilya na po ako, nagkaanak na ako. At na po yung napag-desisyonan kong pagtataho dahil yun nga po, yun po yung binuhay sa amin ng aking mga magulang. Dito tayo ngayon sa Barangay San Pedro, Purok 2, San Pablo City, kung saan sinisimulan ni Kuya Makoy ang kanyang paglalako. Gaano katagal po kayong nabili kay Kuya Makoy? Taon na ata, no? More than a years na. Masarap naman po ba? Maayos, maganda sa katawan. Malasa. Tsaka higit sa lahat ay nagtitinda, hindi masungit. Mabait. Ilan nila? Cedric po. Cedric Moreno. Gaano na kayong nabili kay Kuya Makoy? Simula po nung bata po kasi suki na po namin si Kuya eh. Anong masasabi niyo sa tinitinda ni Kuya Makoy? Masarap po at masustansya po sa ating kalusugan at marami pong benefits sa ating katawan. Ano pong pangalan nila? Lars si Sebastian. Gaano na po kayo nabili kay Kuya Makoy? Matagal na rin. Ano pong masasabi niyo po sa taho po ni Kuya Makoy? Oh, masarap. Ano pong pangalan nila? Archie. Gaano na po kayo katagal nabili kay Kuya Makoy? Tagal na rin. Hindi ko ano. Bali, ano pong masasabi niyo po sa tinitinda po ni Kuya Makoy na tao? Ayos naman. Masarap. Masarap. Anong oras po kayo nagtitinda? Gumigising po ako sa umaga, alas 4, and then nagpe-prepare po ako ng mga kailangan gamitin ko sa pagtitinda. Asukal, sago, inaayos ko po siya. And then naalis na po ako sa bahay. Kuha po ako ng taho sa pabrika. Doon ko po kinukuha sa barangay po sa San Isidro, kung saan ko po kinukuha yung aking panindang taho. And then po, pagka tapos po noon, biyahe na po ako pa San Pablo. Kung saan po yung maraming tao, doon po ako natambay, doon po ako napesto.
And then, yun po, saka po ako liliban po sa area ko kung saan po yung mismong pinagtitindahan ko pong barangay. Gaano po kayo katagal nagtitinda kada araw po? Ang naabot po ng oras po ay bago po siguro magtanghali, tapos na po. Wala naman po kasi kasiguraduhan ng pagtitinda kung minsan po mabilisan, minsan matagal. Depende po sa nabili. Depende po sa customer po. Kung marami po tayong customer na suki na nabili, mas mabilis po, mas maganda po, mas maaga makakauwi. Yun po. Ano pong pangalan nila? Alin Endoso. Gaano katagal na po kayo nabili kay Kuya Mokoy? Matagal na, baka mga, mga 5 years na. Ano pong masasabi niyo pa sa nilalako ni Kuya Mokoy na tao? Masarap ang kanyang taho. Gustong-gusto nga ng aking apo. Mahirap po ba ang biyahe niyo simula po sa lugar niyo hanggang dito po? Depende rin po sa mga sasakyan. Mabilis din naman po. Mula po sa Kalawan hanggang din sa San Pablo, hindi naman po siguro mga 20 minutes lang po nakakarating na ako. And then, yun nga po, habang nabaybay po ako sa kalsada, may nabili. Okay naman po. Yun po. At ngayon, tatalayin natin ang paglalagay ng tao. Tumatamis. At ngayon, ay titikman natin ang tinitinda ni Kuya Mokoy. Sarap siya. Lasang taho talaga. Parang walang halo. Kagaya ng natural. Ito yun lang. Sarap. Mas maganda rin kung bibili kayo ng taho tuwing umaga kasi healthy sa katawan. Ano ang pangalan nila? John Raven Lopez po. Gaano katagal na po kayo nabili kay Kuya Mokoy? Halos, ayun nga po. Sabi niya po ay na bata pa lang po ako. Siguro mga 15 years, ganun. Ano pong masasabi niya sa binibenta mo ni Kuya Mokoy? Ano po? Yung masasabi niyo po sa tao po na binibenta ni Kuya Mokoy? Ayos naman po, masarap po. Tapos, sigurado naman po yung malinis naman. Ngayong tapos na ang paglalako ni Kuya Mokoy, halos 5 oras din kaming lakad sa gantong kainit na panahon, araw-araw niyang ginagawa. Ngayon, tatanong natin, Kuya Mokoy, ano po ba ang nagmo-motivate sa inyong magtinda araw-araw? Yun nga po, para sa pamilya, nag-araw-araw po akong umalis sa bahay para po sa pag-uwi ko, para may bili akong konting mapagsaluhan namin ng aking mga anak at ang aking asawa. Ayun po, araw-araw po, pag lang. Ito po ang oras, tapos na po ako. Nag-start po akong magtinda ng 6, 7. Tapos gintong oras po, nakatapos na po ako magtinda. At ngayon, pauwi na kami, sasakay ng jeep papuntang Santa Cruz, pauwi sa Kalawan. Ngayong tapos na ang paglalako ni Kuya Mokoy, nandito na tayo sa kanilang tahanan. At ngayon ay i-interview na natin siya. Ano po bang mga dahilan nyo? Bakit nagpapatuloy pa rin po kayong magtrabaho kahit nakakapagod po ito? Yun nga po, sa araw-araw po, para po makasurvive sa aking pamilya, may bili ko yung rapat para sa aking pamilya, yung mga pangangailangan. And then, yun nga po, sa araw-araw na buhay, sa araw-araw na malaban sa buhay, yun po. Sapat po ba ang inyong kinikita para sa inyong sarili at inyong pamilya po? Depende rin po kasi minsan may malakas, may hina, pero siya naman po talaga nakakaubos naman po pag may sipag at may tiyaga. Yun po. Mayroon pa po ba kayong ibang mga pangarap? Marami ko sa pangarap lang napakaraming pangarap. Yung pong makapagpatapos ako ng aking anak sa pag-aaral. Ay lang, masaya na ako dahil ako
hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral. Kaya yung buhay ko, okay lang. Dahil ang Diyos naman lang nakakalam. I mean, wala naman binigay ang Panginoon sa atin na pagsubok na hindi natin kayang anuhan. Sa pang-araw-araw, nakakasurvive naman kami kahit pa paano. Sa palagay niyo po ba mahalaga po bang edukasyon? Sa totoo lang ay mahalaga edukasyon. Pag-aaral sa mga bataan, tulad ng kabataan, magsipag na mag-aral, makakamit nyo yung tagumpay. Then napag-aral kayo ng magulang nyo. Kung ano yung mga pagsubok nyo sa pagpasok sa eskwela, sige lang, pag ano lang kayo, mag-aral lang kayo ng mag-aral. And then kung tatanungin man na sa diskarte, kailangan combine nyo na lang. May diploma ka, tapos samahan mo ng diskarte, mas maganda. Mas mahalwa ng iyong buhay pagdating ng panahon. Mahal niyo po ba yun yung trabaho? Mahal ko po dahil nga po halos 20 years ko na po itong ginagampanan ng paghahanap buhay. Dito na po na-enjoy yung aking pang-araw-araw. Marami na po akong nakakasalimuhan tao, sino-sino pong nakilala kong tao. Masaya naman ho ako kasi nga sabi ko nga, ito yung trabaho na nawiwili ako dahil nakapag-exercise ka na, kumikita ka pa. Ayun po yung aking sa sarili ko na. Yung point po. At pagkatapos po ng araw na pagtatrabaho ninyo, ano po ang nagpapasaya sa inyo? Yung pag-uwi ko sa bahay, na makita ko yung mga anak ko, asawa ko, na nakangiti sila. Yun po. Saka salamat po sa Panginoon laging kahit ako'y naalis sa bahay, and then pag-uwi ko, ayos naman po. Uwi naman po ng matiwasan. Hello po. Ano pong magiging advice niyo sa mga working student po o mga vendors po na kagaya ninyo? Para sa mga tulad ng kabataan, and then yun nga po sinabi ko sa inyo, mag-aral mabuti. Kung nagtatrabaho man kayo habang nag-aaral, pagpatuloy nyo lang dahil nasa dulo ang tagumpay. Yun po. May nakapagsabi niya na po ba sa inyo na hindi po kayo halata na nagtitinda? Marami na rin nagsasabi na mukha akong hindi daw nagtitinda ng taho. Parang kunwari lang daw yung pagtataho ko, pero hindi nila alam na ayun yung pang-araw-araw na pamumuhay ko. Ayun yung nakasanayan kong hanap buhay. Hindi ko man sabihin na madali, pero nasasayahan ako dun sa aking pang-araw-araw na hanap buhay. Ayun po. May gusto po ba kayong pasalamatan? Marami, pero unang-una siyempre si God. Ang unang milikha sa ating lahat. Si God naman ay andyan upang para tayo ay gabayan sa araw-araw na pamumuhay. Naman po. Meron po ba kayong parang bagay na lagi niyo pong iniisip na para mapagpatuloy? Yung bagay po na iniisip ko po yung aking, yun nga po, sa aming buhay, sa aking pamilya. Gusto naman po na nakakain naman po ng sapat, 3 beses ang araw, minsan higit pa. Yung ano ko lang po, yung wala po akong sariling tirahan, nakikitirahan lang po ako sa pinsan ko. Yun po. Maraming salamat po sa aking pinsan dahil kahit papano, pinatira niya ako sa bahay niya. Yun naman po. Meron po ba kayong quote? Ilan po ang quote ko? Araw-araw, sipag lang. Quote! At quote! Woohoo! Quote! Kahirapan at kakulangan na oportunidad ang nagiging sanhi ng persahang paghinto sa pag-aaral. Para sa mga katulad ni Kuya Makoy, ang pagtatrabaho ng maaga ay ang paraan para matugunan ang kanilang pangangailangan.
Naniniwala si Kuya Makoy na makakamit natin ang pangarap basta araw-araw sipag lang. At muli, ako po ay si Clint Jalumpi Managbanag at ito ang nakapasan na pangarap.